Aerobic cellular respiration in plants. Okay? Now, familiar tayo sa photosynthesis. Correct? At ang photosynthesis, yan yung simple process kung saan kung saan ang halaman nagke-create ng sarili niyang pagkain. Tama? Yan. So, photosynthesis yon. Ang halaman gumagawa ng sarili niyang pagkain. Particularly sugar or sucrose. Ngayon, yung pagkain po na yan, wala po yung kwenta kung hindi yan mako-convert into energy. Okay? Walang kwenta ang pagkain kung hindi mako-convert na energy. So, para sa tao rin, kahit na magluto ka ng pagkain, walang kwenta yan kung hindi mo kakainin. Alright? So, yun yung purpose ng ating cellular respiration process na tinatawag. Kasi sa cellular respiration process, yung pagkain, okay, yung glucose na ginawa ng halaman, magagamit at mako-convert ito bilang enerhiya. Okay? And yung tawag natin sa energy na napuproduce from the glucose, we call this as ATP. And itong energy na to, yan na ngayon yung gagamitin ng halaman sa kabuang biological process niya. So mahalagang distinction na, ang photosynthesis po, yan lamang ay yung paggawa ng pagkain. Ang cellular respiration, yan yung pag-convert ng glucose para maging enerhiya or energy doon sa ating halaman. Ngayon, ang pag-uusapan natin, ano yung proseso ng cellular respiration? Okay? Now, hindi natin titignan detail by detail yung bawat proseso. I-explain ko lang sa inyo yung primary na nangyayari at kung ano yung purpose nun. So, yung process can be divided into 4 steps. We have glycolysis. After glycolysis, pyruvate oxidation or yung tinatawag rin nating preparatory reaction. After that is the Krebs cycle or yung citric acid cycle. And lastly, kung saan pinakamarami yung napuproduce na enerhiya, yung tinatawag nating electron transport chain. Okay? So, balikan na natin at tignan natin isa-isa yung mga steps na ito. So, remember, dito lang muna tayo. Remember, sa loob ng plant cells mo, maraming parts yan, right? And yung parts kung saan nakasuspend yung iba't ibang mga cell parts, okay, yung buong area na yan, kung saan nakasuspend lahat ng mga cell parts, tulad ng ribosomes, lysosomes, etc., ang tawag mo dyan ay cytoplasm. Okay? Cytoplasm. Ngayon, ano yung part ng plant na gumagawa ng energy? Yung plant ng part na gumagawa ng energy is what we call as the mitochondria. Yan. So sa loob ng plant cell natin, meron kang another plant part called the mitochondria. Okay? So itong mitochondria na ito, okay, yung mitochondria na yan, is very important in cellular respiration kasi itong mga cell parts na ito, yung mga maliliit na yan na nasa loob ng plant cell, sila yung nagpo-produce ng enerhiya para doon sa ating halaman. So, sa labas niya, nakasuspend yung mitochondria na yan, nakasuspend yan doon sa cytoplasm ng ating plant cells. So, diniscuss ko lang to para kapag pumunta na tayo dun sa mismong process, makikita nyo kung saan nangyayari yung bawat stages of cellular respiration. Okay? Now, punta na tayo sa cellular respiration. Okay. So, sa cellular respiration, sabi natin, ang pinakaunang process is what we call as glycolysis. Okay? Now, saan nangyayari ang glycolysis?
glycolysis. Ang glycolysis po, nangyayari yan sa labas ng mitochondria, particularly dun sa ating cytoplasm or cytosol. Right? So sa labas ng mitochondria yan, hindi sa loob, yung glycolysis. Now, ano ang function ng ating glycolysis? Ano ang function ng glycolysis ng halaman? So makikita mo na ang function pala ng glycolysis ay nasa pangalan niya na mismo. Why? Kasi ang ibig sabihin ng glycolysis is splitting of sugar. Glyco means sugar, lysis means splitting. So splitting of sugar. So sa glycolysis, yung glucose na na-produce through photosynthesis, kailangan gawing pyruvate yan. At para maging pyruvate, kailangan mahati yung sugar molecule. So, under the glycolysis stage, the glucose becomes pyruvate. Kasi yung pyruvate na yan, mahalaga yan in the production of energy na makikita natin later on. Now, sa glycolysis, makakapag-produce pa rin naman yan ng energy. Particularly, makakapag-produce yan ng 2 net ATP. So, meron pa rin ATP, meron pa rin energy na mapuproduce under glycolysis. Yun nga lang, kaunti lamang po yung mapuproduce dyan. Okay. Now, kapag na-split na yung ating glucose molecules through glycolysis, ang next na step na pupuntahan niyan ay sa loob na ng mitochondria. Particularly sa medyo sa loob, pero sa medyo salas, sabihin na natin, no? Medyo labasang part ng mitochondria. So yung next step would be the preparatory reaction or yung tinatawag nating pyruvate oxidation. Okay? Remember, itong pyruvate na yan, very important yan in the production of energy. However, kapag nakapasok na po yan sa loob ng mitochondria, hindi po yan basta-basta magagamit para maging energy. Okay? Kasi yung pyruvate na yan, kailangan niyang ma-convert muna into acetyl-CoA. Right? So, pyruvate, kailangan maging acetyl-CoA. Yan yung purpose ng pyruvate oxidation or preparatory reaction. So the preparatory reaction now converts pyruvate into acetyl-CoA kasi yan yung form na kailangan in order to produce the energy. Okay? Now, kapag say, naging acetyl-CoA na yan, magpuproduce yan ng carbon dioxide, yan, magpuproduce yan ng carbon dioxide. But at the same time, magpuproduce rin po ito ng tinatawag na NADH. Okay? Actually, sa glycolysis, makakapag-produce rin sila ng NADH. And in anyways, mamaya, didiscuss natin kung ano ang purpose ng NADH na yan. Okay? Pag dumako na tayo doon sa ating citric acid cycle. So, after preparatory reaction or pyruvate oxidation, ang next step na dyan is yung Krebs cycle or citric acid cycle na tinatawag. So, citric acid cycle, parehas lang po yan dun sa Krebs cycle. Now, ang citric acid cycle, mas nasa looban na yan ng mitochondria. So, yung preparatory reaction mo, nasa loob pero nasa medyo labas na part. Yung preparatory reaction, yung citric acid cycle or Krebs cycle, mas lumoloob na yan. So, paloob ng paloob yung process, paloob ng paloob din sa mitochondria. In any way, sa mitochondria pa rin nangyayari yung Krebs cycle natin. Now, sa Krebs cycle, nagkikreate yan ng panibagong processes. Now, ang importante sa Krebs cycle or citric acid cycle is that nagpuproduce yan ng mas maraming NADH at saka FADH2. At the same time, nagpuproduce rin yan ng ATP pero kaunti lamang. Bakit mahalaga yung Krebs cycle? Ang kahalagahan ng Krebs cycle is yung production niya ng mas maraming NADH at saka FADH2. Yan yung importance ng ating Krebs cycle. Bakit? Kasi yung NADH at saka FADH2 na yan, para yung track. Okay? So track ng ano? Track ng
energy. Okay? So sila yung kumokolek basically ng high energy electrons para itapon doon sa last process na electron transport chain. So ang pinaka-purpose ng Krebs cycle or citric acid cycle ay yung pag-produce ng NADH at saka FADH2. Kasi yung NADH at FADH2, yan po ay parang truck, okay? Delivery trucks ng mga electron. Okay? So yan ay delivery trucks ng mga electron at ang susunod na process, once ma-create yung mga delivery truck na yan, ay yung last step which is the electron transport chain. Now, yung electron transport chain natin, kung mapapansin nyo, yan yung process kung saan nagpuproduce siya ng pinakamaraming ATP or pinakamaraming energy. Okay? So, saan ang location ng electron transport chain natin? Sa loob pa rin ng ating mitochondria, particularly sa inner mitochondrial membrane. So, yung NADH at saka FADH2 na yan, na delivery truck ng energy, papasok na ngayon yan sa electron transport chain. Okay? Now, itong electron transport chain natin, mayroon siyang kailangan para ma-convert into ATP yung electrons. Ano yung kailangan niya? Oxygen. Yan. Oxygen po yung kailangan. So, bakit mahalaga ang oxygen? Kasi ang oxygen, kasi ang oxygen, yan yung ating final electron acceptor na tinatawag. So remember, ang importante sa energy is yung electron. Para mahawakan yung electron at tuloy-tuloy yung process na pagbuo ng ATP, kailangan mo ng oxygen para dumikit yung electron doon sa oxygen na ito. So isipin nyo, for example, pumunta na kayo, siguro naman, marami na sa inyo dyan, or lahat naman na kayo, nakapunta na kayo sa isang resort. Okay? Now, sa isang resort na ito, merong slide. And sa slide na ito, may mga batang nag-i-slide. Okay? Ngayon, kapag may mga batang nag-i-slide, sa baba ng slide, mayroong lifeguard na nag-a-assist. Okay? Para sa bawat batang mag-i-slide, dun sa slide natin, kukunin ni lifeguard yung bata na yon at ipupunta niya safely sa gilid ng swimming pool. So yun yung purpose ng oxygen natin. Para siyang yung lifeguard. So habang gumagalaw yung electron, yung oxygen na yan will take the electron, okay, sa kanyang next na location para makapag-produce ng ATP. Alright? So yun yung kahalagahan ng ating oxygen. Diyan po dumidikit yung electron, okay, para smooth yung flow of movement ng electron hanggang sa siya ay maging energy, hanggang sa siya ay maging ATP. So kung bibilangin natin, under cellular respiration, ilang ATP yung nabubuo? So meron kang 2 sa glycolysis, 2 sa Krebs cycle. So 4 na yon. And then sa electron transport chain, meron kang around 32 to 34. So yung kabuuan na electron, yung kabuuan na ATP na napoproduce is 36 to 38 ATP. Pero again, ulitin ko, under glycolysis at saka Krebs cycle, kaunting ATP lang po ang napoproduce dyan. Ang stage kung saan pinakamaraming ATP ang napoproduce would be the electron transport chain. Okay? In summary, ito yung process at saka ito yung mga major products. Right? So, yung glycolysis, for example, saan yan nangyayari? Sa cytosol or sa cytoplasm po yan ng plant cell. Ano yung major products under glycolysis? Nagpo-produce yan ng
pyruvate. So pyruvate is very important sa ating energy, sa ating ATP production. At the same time, nakapag-produce yan ng dalawang ATP and dalawang NADH. So again, NADH, importante rin yan kasi yan yung nagiging delivery tract ng energy natin. Now, pagpasok sa loob ng mitochondria, ang next step is pyruvate oxidation. So nangyayari yan sa loob na ng mitochondria, on its outermost layer. Nagpuproduce yan ng dalawang acetyl-CoA. Saan galing yung dalawang acetyl-CoA? Doon sa dalawang pyruvate ng glycolysis. At the same time, nagpuproduce yan ng dalawang NADH na gagamitin soon sa transport chain. And ang byproduct niya would be 2 molecules of carbon dioxide. So yung ibang mga sinasabi ko dyan, i-disregard nyo na lang kasi medyo detailed na yung mga yan. So ang importante dyan would be the 2 acetyl-CoA and 2 NADH under pyruvate oxidation. Sa Krebs cycle, nangyayari rin yan sa mitochondrial matrix, nagpuproduce yan ng mas maraming delivery electron tracks. So ano yung mga track na yan? Nagpuproduce ng 6 na NADH at 2 FADH2. Okay? So mas marami na yung delivery track na kukuha ngayon ng ating electrons in order to get that energy. And then, nagpuproduce rin yan ng dalawang net ATP and ang byproduct niya is 4 na carbon dioxide. After that, dadaan na sa electron transport chain natin. By the way, ang electron transport chain, tinatawag din niyang oxidative phosphorylation na nangyayari ngayon sa inner mitochondrial membrane. At ano ang byproduct ng ETC? Mostly ATP, around 32 to 34 ATP units, and H2O, yung kanyang byproduct. Again, under electron transport chain, ano yung mahalagang molecule? Yung ating oxygen. So bakit mahalaga ang oxygen? Kasi yan po ay nag-a-act as a final electron acceptor. Diyan dumidikit yung electron na makakapag-produce ng energy soon. Okay? So I hope klaro yung simple discussion natin on cellular respiration. I believe we have a detailed section on cellular respiration sa ating Google Classroom. So kung gusto nyong balikan yung lesson na yon, nasa crop science rin po yun, kasama ng sa part ng photosynthesis, I believe. Okay? So yung photosynthesis at saka cellular respiration, magkadikit yan.